Magandang araw po sa lahat ng ating mga tapat na taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa ating Kindness Corner. Sa bawat kwentong ating ibinabahagi, iisa ang ating hangarin. Ang ipaalala na sa likod ng bawat pagsubok, mayroong pag-asang nag-aabang at sa puso ng bawat tao, may kakayahang magbigay ng kabutihan. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay isang patunay na kung minsan, ang pinakamalaking tulong ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At ang tunay na paghilom ay matatagpuan hindi lamang sa pagtanggap, kundi lalo na sa pagbibigay. Samahan ninyo kaming tunghayan ang unang kabanata ng kwento ni na Amihan at Dante sa panulat ng inyong lingkod. Ito ang halaga ng basag na tinapay. Humahampas ang malamig na hangin na may kasamang walang tigil na buhos ng ulan sa lungsod ng Silayan. Bawat patak na tumatama sa sementadong daan ay tila isang malupit na paalala kay Amihan Di Mayuga ng kanyang kabiguan. Mahigpit niyang niyakap ang munting katawan ng anak na si Tala na nanginginig sa ginaw sa ilalim ng sira-sirang payong na kanilang sinisilungan. Isang mahinang ubo ang kumawala sa mga labi ni Tala. "Mama, gutom na po ako." Ang mga salitang iyon ay tila punyal na bumaon sa puso ni Amihan. 2 araw na. 2 araw na silang walang matinong kain. Ang natitira niyang pera ay naubos na sa gamot para sa lagnat ng anak. Napahinto sila sa tapat ng isang lugar na tila isang hiwa ng langit sa gitna ng kanilang impyerno. Ang panaderya, Hiraya. Mula sa salaming bintana, tanaw niya ang mga bagong lutong tinapay na nakahilera, ang mga makukulay na cake na kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. Ang pangalan ng lugar ay isang kabalintunaan, Hiraya, ang bunga ng mga pangarap. Samantalang siya, matagal nang kinalimutan kung paano mangarap. Bumigat ang kanyang mga paa, bumigat ang kanyang paghinga. Ang kahihiyan ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit nang marinig niya muli ang ubo ni Tala, naglaho ang lahat. Ang pag-aalinlangan, ang pride. Pinalitan ito ng desperasyon ng isang ina. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at itinulak ang mabigat na pintong salamin. Ang init at ang matamis na amoy ng bagong lutong tinapay ang sumalubong sa kanila. Biglang-bigla ang pagbabago mula sa malamig at basang gabi sa labas. Naramdaman ni Amihan ang tingin ng ilang mga customer. Mga tinging tila sinusuri ang kanilang basang damit, ang kanilang pagod na itsura. Ibinaba niya ang kanyang paningin, hinila si Tala papalapit sa kanyang tagiliran. Lumapit siya sa counter, nanginginig ang mga kamay. Ang babaeng kahera ay ngumiti sa kanya. Isang ngiting hindi niya kayang suklian. "Good evening po. Welcome to Hiraya." Bati nito. Kinagat ni Amihan ang kanyang labi. Pinipiga ang bawat salita mula sa kanyang lalamunan. "Pipasensya na po sa abala." Halos pabulong niyang sabi. Gusto ko lang po sanang itanong, baka po, mayroon po kayong mga tira-tirang tinapay? Kahit po yung mga hindi na maibebenta. Kahit yung durog na po, para lang po sa anak ko." Nawala ang ngiti ng kahera. Napalitan ito ng awa. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang malamig at baritonong boses ang narinig mula sa isang sulok. "Miss, I'll get the caramel fudge cake. The biggest one you have." Napalingon si Amihan. Sa isang mesang malapit sa bintana, nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling itim na coat at ang relo sa kanyang pulso ay kumikinang. Ngunit hindi ang yaman niya ang napansin ni Amihan. Ito ay ang kanyang mga mata. Walang emosyon. Malalim at tila walang laman, na para bang nakatingin ito sa isang bagay na hindi nila nakikita. Nagpatuloy ang lalaki, hindi inaalis ang tingin sa kawalan. "And 3 orders of your chicken empanada and 2 cups of hot chocolate. Make them to go." Nagtatakang tumango ang kahera at nagsimulang ihanda ang order. Nanatiling nakatayo si Amihan, hindi alam ang gagawin. Alis na ba siya? Maghihintay?
Nang maiabot na ng kahera ang malaking paper bag sa lalaki, tumayo ito. Dahan-dahan itong lumapit, hindi sa counter, kundi direkta sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila nagpapatigil sa paghinga ni Amihan. Huminto ito sa mismong tapat niya. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito sa mata at sa isang saglit, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng sakit. Walang salitang namutawi sa mga labi nito. Inilahad lang nito ang paper bag sa kanya. Napatitig si Amihan sa mainit na paper bag. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaki, naguguluhan. Pero sir, hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito pababa sa munting mukha ni Tala na nakasilip mula sa likod ng kanyang binti. Saglit na nagtagal ang tingin nito doon at nakita ni Amihan ang bahagyang paggalaw ng kamay nito sa loob ng bulsa ng coat na para bang mayroong kung anong mahigpit na hinahawakan. Napatitig si Amihan sa mainit na paper bag. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaki, naguguluhan. Pero sir, kunin mo na, sabi nito. Ang boses ay walang pagbabago, halos isang utos. Tumingin itong muli kay Tala. Para sa kanya. Ang dalawang salitang iyon, para sa kanya, ang bumasag sa huling pader ng pag-aatubili ni Amihan. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay na iniabot niya upang tanggapin ang mabigat na supot. Ang init na nagmumula roon ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri, isang init na higit pa sa dala ng pagkain. Salamat po, halos hindi marinig niyang sabi habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumalikod na ang lalaki at naglakad palabas ng pinto na para bang walang nangyari. Hindi ito lumingon, hindi ito naghintay ng pasasalamat. Naglaho na lang ito sa dilim ng gabi. Naiwan si Amihan na nakatayo roon. Yakap-yakap ang hindi inaasahang biyaya. Ang isip ay gulong-gulo. Hinila niya si Tala palabas ng panaderya, pabalik sa hampas ng ulan. Ngunit ngayon, mayroon na silang dalang kaunting init, kaunting pag-asa. Sa di kalayuan, isang makintab at itim na kotse ang naghihintay sa gilid ng kalsada. Sumakay ang lalaki sa likurang upuan, isinara ang pinto na walang ingay na nilikha, na lalong nagpahiwalay sa kanya mula sa magulong mundo sa labas. Ang interior ng sasakyan ay tahimik at amoy mamahaling leather. Mula sa salamin, pinanood niya ang mag-inang naglalakad palayo. Isang maliit at basang tuldok sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw kalye. Magalang na nagtanong ang driver mula sa rearview mirror. Sir, saan po tayo? Hindi inalis ni Dante Luwalhati ang kanyang mga mata sa papalayong figura ni Amihan at Tala. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib, kasabay ng malamig na bigat ng anting-anting na hugis bituin sa kanyang bulsa. Isang malamig at desididong boses ang kumawala sa kanyang mga labi. Sundan mo sila. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Dante Luwalhati ay mas malalim pa kaysa sa gabing bumabalot sa lungsod ng Silayan. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap at naglalaho sa basang bintana. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, iisang imahe lang ang paulit-ulit na nagpapakita. Ang isang pares ng mga matang malalaki at puno ng takot, at ang munting mukha ng isang batang nanginginig sa ginaw. Hindi niya alam kung bakit niya ipinautos na sundan sila. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Wala siyang plano. Sa loob ng maraming taon, ang buhay niya ay isang walang katapusang serye ng mga naka-schedule na pagpupulong, mga desisyong pampinansyal at mga gabing walang laman. Ang emosyon ay isang luho na matagal na niyang itinakwil. Ngunit ang nakita niya kanina, ang desperasyon sa mga mata ng ina, ang pag-ubo ng anak, ay tila isang malakas na suntok na bumasag sa pader ng yelong itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nang huminto ang mag-ina sa harap ng isang luma
at halos gumuho ng apartment building sa isang madilim na eskinita, alam ni Dante na sapat na ang kanyang nakita. Uwi na tayo, mahinang utos niya sa driver. 3:00 ng madaling araw, gising pa rin si Dante. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse unit. Hawak ang isang tasa ng kape, nakatanaw sa walang katapusang dagat ng mga ilaw sa ibaba. Ang kanyang apartment ay malawak, moderno at malamig. Bawat gamit ay nasa perpektong ayos, ngunit walang bakas ng buhay, walang bakas ng init. Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, Marco. Sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pasensya na sa oras. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Walang problema, sir. Ano po iyon? Sagot ng tinig sa kabilang linya. Alerto agad sa kabila ng oras. May kailangan akong hanapin na impormasyon tungkol sa isang mag-ina. Ang pangalan ng ina ay... Hindi ko alam. Napahinto si Dante na pagtantong gaano kahirap ang kanyang pinapagawa. Nakita ko sila sa labas ng Panaderia Hiraya kaninang gabi. Nakatira sila sa isang apartment sa may Kalye Dalisay. Idinikta niya ang address na natandaan niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Ang kanilang sitwasyon, ang kanilang pangangailangan. Gawin mo ito sa pinakamadahan at pinakamagalang na paraan. Ayokong maramdaman nilang minamanmanan sila. Masusunod po, sir. Gagamitin ko po ba ang resources ng kumpanya? Gamitin mo ang Luwalhati Foundation, sagot ni Dante. Palabasin mong bahagi ito ng isang outreach program. Ang mahalaga, Marco, ay ang lubos na pag-iingat. Walang dapat makaalam nito. Naiintindihan mo? Loud and clear, sir, sagot ni Marco. Pagkatapos ng tawag, muling bumalik si Dante sa bintana. Ang imahe ni Tala na ang pangalan ay nangangahulugang bituin ay hindi maalis. Sa kanyang isipan, inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit at makintab na anting-anting na hugis bituin. Malamig, matigas, tulad ng alaala na dala nito. Samantala, sa maliit at mamasa-masang kwarto sa Kalye Dalisay, ang katahimikan ay binali ng mahinang boses ni Tala. Nakaupo sila sa sahig sa harap ng isang maliit na mesa, pinagsasaluhan ang mainit na empanada at tsokolate. Ang caramel fudge cake ay nakatabi, tila isang tropeo na napakaganda para galawin. Mama! Tanong ni Tala. Ang mga mata ay nagliliwanag. Sino po yung anghel kanina? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Hindi siya anghel, anak. Isa lang siyang mabuting tao. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang kanyang sariling puso ay puno ng pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Tala, nakahiga si Amihan na dilat ang mga mata, nakatitig sa kisame kung saan tumutulo ang tubig ulan. Ang kabaitan ng estranghero ay isang liwanag sa kanilang madilim na sitwasyon, ngunit isa rin itong misteryong nagbibigay sa kanya ng takot. Sino siya? Bakit niya sila tinulungan? Sa mundong ito na puno ng panlalamang, natutunan ni Amihan na walang bagay na libre. Ang bawat tulong ay may kapalit. Ano ang kapalit na hinihingi ng lalaking may malulungkot na mga mata? Kinabukasan, habang abala si Dante sa isang board meeting, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Marco. Sir, I have the initial report. Nagpaalam si Dante sa pulong at nagtungo sa kanyang opisina. Agad niyang tinawagan si Marco. Ano ang nalaman mo? Tanong na niya, walang paligoy-ligoy. Sir, ang pangalan ng ina ay Amihan Di Mayuga. Ang anak niya ay si Tala, 6 na taong gulang. Biyuda na po si Ginang Di Mayuga. Ang asawa niya ay namatay 2 taon na ang nakalipas at iniwanan siya ng malaking utang. Napapikit si Dante. Tama ang hinala niya.
Wala siyang permanenteng trabaho. Nakikitira lang sila sa isang kwarto na malapit ng mapaalis dahil ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa. Natahimik si Dante, pinoproseso ang bawat salita. "Sir, nahanap ko na po sila." Pagpapatuloy ni Marco. Ngunit may isang problema. Ang address nila ay sa isang lugar na malapit ng gibain. Ang balita mula kay Marco ay tumama kay Dante na parang malakas na sampal. Hindi lang sila naghihirap. Malapit na silang mawalan ng kahit anong uri ng masisilungan. Ang pag-iisip pa lang na ang mag-inang yon ay muling mapupunta sa lansangan sa ilalim ng walang awang ulan ay nagdulot ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aalala. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang mga pulong para sa araw na yon. Mayroon siyang dapat gawin. At kailangan niya itong gawin ng personal. Ang makintab na itim na sasakyan ni Dante ay tila isang dayuhan sa makipot at maputik na eskinita ng Kalye Dalisay. Ang mga tao ay napapahinto sa kanilang ginagawa, napapatingin sa sasakyang nagkakahalaga ng higit pa sa kanilang mga bahay. Nang bumaba si Dante, suot ang kanyang plansadong business suit, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Binaliwala niya ang mga ito. Ang tanging focus niya ay ang bilang ng pinto na ibinigay ni Marco. Kumatok siya sa manipis na kahoy na pinto. Narinig niya ang mahinang pag-uusap sa loob bago ito dahan-dahang bumukas. Si Amihan ang nagbukas. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Nakasuot lang ito ng simpleng damit pambahay. Ang buhok ay nakatali. Ngunit ang pagod sa kanyang mga mata ay pareho pa rin. Sir, nauutal niyang sabi. Kayo po. Ginang Di Mayuga, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay formal. Sinusubukang itago ang anumang emosyon. Maaari ba kitang makausap? Sa likod ni Amihan, sumilip si Tala. Nang makita nito kung sino ang nasa pinto, isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi nito. "Mama, si Kuya Angel!" Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang epekto kay Dante. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang pinaghandaang mga salita ay biglang naglaho. Ngunit mabilis siyang nakabawi. "Mayroon akong alok para sa'yo," diretsong sabi ni Dante. Ang tingin ay na kay Amihan. "Isang trabaho." Nag-aalinlangan si Amihan. Ang takot at pagdududa ay malinaw sa kanyang mukha. "Trabaho po? Anong klaseng trabaho? Paano niyo po nalaman kung saan?" "Mayroon akong malawak na hardin sa aking tahanan." Pagputol ni Dante, ayaw nang palawigin pa ang usapan tungkol sa kung paano niya sila natagpuan. "Ito ay isang espesyal na lugar para sa akin. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan upang alagaan ito. Isang taong nakakaintindi sa kahalagahan ng pag-aalaga." Pinagmasdan niya si Amihan. "Sa tingin ko, ikaw ang taong yon. Malaki ang sahod. Mayroon ding maliit na bahay sa loob ng property na maaari ninyong tirhan. Walang bayad." Napatulala si Amihan. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Isang trabaho, isang bahay, ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ngunit ito rin ang katuparan ng kanyang mga kinatatakutan. Anong kapalit? Bakit? Bakit po ako? Mahina niyang tanong. "Hindi niyo po ako kilala." Tumingin si Dante kay Tala na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang ina. "Nakita ko kung paano mo alagaan ang anak mo." Simpleng sagot niya. Sapat na yon para sa akin. Dahil kay Tala, dahil sa kinabukasang hindi niya kayang ibigay, wala nang ibang pagpipilian si Amihan. Tinanggap niya ang alok. Kinabukasan, sinundo sila ng sasakyan ni Dante. Habang bumibiyahe sila palabas ng magulo at maingay na syudad, patungo sa isang tahimik at mayayamang suburb, pakiramdam ni Amihan ay tumatawid siya patungo sa ibang mundo. Ang dinhitan ng mga luwalhati
ay higit pa sa kanyang inaakala. Ito ay isang malawak na lupain na napapaligiran ng matataas na pader na may isang modernong mansyon sa gitna. Pagbaba nila ng sasakyan, isang babaeng matangkad at elegante ang sumalubong sa kanila sa may malaking pinto. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang kanyang namang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay malamig at mapanuri. So, ito na pala siya, sabi ng babae. Ang tingin ay sinusuri si Amihan mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong insektong dapat suriin. Amihan, ito si Silvana, ang ate ko. Pagpapakilala ni Dante. Ate, si Amihan Di Mayuga, ang bagong tagapag-alaga ng hardin. Iniabot ni Amihan ang kanyang kamay, ngunit tinitigan lang ito ni Silvana. Isang karangalan, sarkastikong sabi ni Silvana bago ibinaling ang tingin kay Dante. Maari ba kitang makausap sandali, Dante? Privately. Pumasok sila sa loob habang ipinapakita ng isang katulong kay Amihan at Tala ang kanilang magiging tirahan, isang maliit ngunit malinis na cottage sa gilid ng property. Ang magkapatid na luwalhati ay nagkaroon ng isang tensyonadong pag-uusap sa loob ng malawak na nasala. Ano ang iniisip mo, Dante? Mahinang sabi ni Silvana, ngunit puno ng galit. Ipinapasok mo ang isang estranghero sa ating pamamahay. Isang babaeng pinulot mo lang sa kung saan? Kailangan ko ng hardinero, ate, at kailangan niya ng trabaho. Kalmadong sagot ni Dante. Hardinero? O baka naman isang bagong proyekto para maibsan ang iyong kalungkutan? Lumapit si Silvana. Ang boses ay mas bumaba pa. Huwag kang maging mangmang. Nakikita ko ang tingin niya. Alam ko ang uri niya. Desperado. At ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Hindi mo siya kilala. At kilala mo ba siya? Ganti ni Silvana. Tinitigan niya si Dante ng diretso sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay tila nagbabaga. Nang makabalik si Dante, inihatid niya si Amihan sa hardin. Ito ay nasa likod ng mansyon, nakatago sa likod ng matataas na halaman. Ngunit pagpasok nila, isang napakagandang tanawin ang bumungad kay Amihan. Puno ito ng mga puting bulaklak, maingat na inalagaan. Sa gitna, may isang maliit na bangkong marmol. Ito ay isang lugar ng kapayapaan, ngunit ramdam din niya ang bigat ng kalungkutan na nakabalot dito. Ito ang lugar, sabi ni Dante. Gusto kong manatili itong perpekto. Napakaganda po, bulong ni Amihan. Bago umalis si Dante, hinarap niya ito. Sir Dante, salamat po ulit. Tumangulang si Dante. Ngunit nang siya ay paalis na, muli siyang hinarap ni Silvana na naghihintay pala sa di kalayuan. Narinig ni Amihan ang sinabi ni Silvana kay Dante. Sapat lang na lakas para marinig niya. Hindi ako nagtitiwala sa kanya, Dante. Ang desperasyon ay nagiging kasangkapan ng panlilinlang. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Amihan. Isang malamig na babala na ang langit na kanyang natagpuan ay maaring may nakatagong sariling kadiliman. Mula sa bintana ng kanyang malawak at tahimik na opisina, may perpektong tanawin si Dante luwalhati ng hardin sa ibaba. Dapat ay abala siya sa pag-aaral ng mga ulat pinansyal na nakatambak sa kanyang mesa. Ngunit sa loob ng isang linggo, ang kanyang atensyon ay palaging napupunta sa labas, sa hardin, sa kanya. Pinapanood niya si Amihan. Hindi niya ito ginagawa na parang simpleng trabaho lamang. Mayroong kakaibang pag-iingat sa bawat kilos niya. Nakikita niya kung paano nito marahang hinahaplos ang mga talulot ng puting rosas na para bang may ibinubulong dito. Nakikita niya kung paano nito binubunot ang mga ligaw na damo nang may paggalang sa lupang kanyang pinagtatrabahuhan. At sa hapon, kapag sinusundo niya si Tala mula sa maliit na eskwelahang pinag-enrolan nito malapit sa kanila, ang hardin ay nagkakaroon ng buhay. Ang tawa ni Tala ay umaalingaw-ngaw sa hangin.
At minsan, nakikita ni Dante ang isang anino ng ngiti sa mga labi ni Amihan. Ang hardin na iyon ay ang kanyang santuwaryo, ang kanyang bilangguan. Ang bawat bulaklak, bawat bato ay isang alaala ni Liwayway. Ito ang lugar kung saan sila madalas maglaro. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging isa itong monumento ng kanyang kalungkutan. Isang lugar na maganda, ngunit walang buhay. Ngayon, may buhay na ulit. At hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman tungkol doon. Isang araw, nakita niyang napahinto si Amihan sa pagdidilig sa ilalim ng matandang puno ng akasya. Dahan-dahan itong lumuhod. Alam ni Dante kung ano ang nakita nito. Isang maliit na tansong plake na halos natatabunan na ng mga ugat. Nakaukit doon ang mga salita. Liwayway luwalhati, ang aming munting bukang liwayway. Mula sa kanyang bintana, pinanood ni Dante ang reaksyon ni Amihan. Hindi ito nagulat, hindi ito usisero. Nanatili lang itong nakaluhod doon ng ilang sandali. Ang ulo ay bahagyang nakayuko, na para bang nag-aalay ng isang tahimik na panalangin. Ang simpleng gestong iyon ng paggalang ay tumagos sa puso ni Dante nang higit pa sa anumang salita ng pakikiramay na natanggap niya. Pumasok si Silvana sa kanyang opisina nang walang katok. Nakikita kong nag-e-enjoy ka sa bago mong tanawin, sabi nito. Puno ng sarkasmo habang sumusulyap din sa bintana. Ipinatawag ko siya kanina. Tinanong ko kung bakit hindi pa niya napuputol ang mga ligaw na baging sa pader sa may silangan. Ang sabi niya, namumulaklak daw kasi. Anong klaseng hardinero ang nanghihinayang sa damo? Hayaan mo siya sa kanyang ginagawa, ate. Mahinang sagot ni Dante, hindi inaalis ang tingin sa hardin. Pinoprotektahan lang kita, Dante. Baka nakakalimutan mo na. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hardin, naramdaman ni Dante ang isang hindi maipaliwanag na paghila. Bumaba siya mula sa kanyang malamig na opisina at naglakad papasok sa hardin. Nakaalis na si Amihan at Tala at ang lugar ay muling binalot ng katahimikan. Nilapitan niya ang puno ng akasya at hinawakan ng tansong pleke. Malamig ito sa kanyang mga daliri. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang pamilyar na anting-anting na hugis bituin. Ang huling laruang hawak ni Liwayway, kinagawian na niyang hawakan ito kapag dinadalaw siya ng matinding kalungkutan. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng cottage. Nakita niya si Amihan at Tala na papalabas. Marahil ay para maglakad-lakad bago maghapunan. Sa pagkakita sa kanila, sa saglit na pagkalito ng kanyang isipan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, biglang kumalas ang anting-anting sa kanyang nanginginig na kamay. Gumulong ito sa damuhan at nawala sa dilim. Hindi niya ito napansin. Ang kanyang atensyon ay nakay Amihan na magalang na tumango sa kanya bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit si Tala, na may matalas na mga mata ng isang bata, ay may nakitang kumikinang sa damuhan. Tumakbo ito at dinampot ang maliit na bagay. Kuya Angel! Masayang tawag nito. Tumatakbo palapit kay Dante. Humarap si Dante. Naguguluhan. Nakita niya ang anting-anting sa nakabukas na palad ni Tala. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Itinaas ni Tala ang anting-anting. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng inosenteng pagtataka. Para po ba ito sa angel mo? Ang tanong ni Tala ay binitin sa hangin. Simple, ngunit may bigat na katumbas ng isang malaking bato. Nakatitig si Dante sa anting-anting na nasa palad ng bata. Pagkatapos ay sa mga inosenteng mata nito. Ang kanyang lalamunan ay tila nagsara. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na may ibang nakahawak sa sagradong bagay na yon. Si Amihan, na nakaramdam ng bigat sa sitwasyon, ay mabilis na lumapit. Tala anak, isauli mo yan. Huwag kang basta-basta dumadampot ng gamit ng iba.
Hinawakan niya ang kamay ng anak. Kinuha ni Dante ang anting-anting mula sa kamay ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig nang magdikit ang kanilang mga balat. Ayos lang, sabi niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Itinago niya agad ito sa kanyang bulsa na para bang nagtatago ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya nagsalita pa. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa mansyon. Iniwan ang mag-inang naguguluhan sa papalubog na dapit hapon. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang biglang nanalasa sa lungsod ng Silayan. Ang hangin ay humahagupit at ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Ang kuryente sa buong lugar, kasama na ang cottage ni na Amihan, ay nawala. Sa dilim, tanging ang liwanag mula sa mga kidlat ang nagsisilbing ilaw na sinasabayan ng nakakabinging dagundong ng kulog. Mahigpit na niyakap ni Amihan si Tala na umiiyak sa takot. Ang kanilang maliit na cottage ay tila naging marupok sa harap ng bagsik ng kalikasan. Ilang sandali pa, isang serye ng malalakas na katok ang narinig nila sa pinto. Mas malakas pa sa ugong ng bagyo. Nag-aalangang binuksan ito ni Amihan. Isang katulong na may hawak na malaking payong at flashlight ang tumambad sa kanya. Pinapasabi po ni Sir Dante, sabi ng katulong. Delikado po rito. Doon na lang daw po muna kayo sa mansyon hanggang sa humupa ang bagyo. Walang pagpipilian si Amihan. Binalot niya si Tala sa kumot at sumunod sa katulong. Tinatahak ang maulan at madilim na hardin patungo sa nagliliwanag na mansyon. Ang loob ng mansyon ay mainit at maliwanag. Pinapatakbo ng isang malakas na generator. Dinala sila sa kusina kung saan naghahanda na ng hapunan. Si Dante ay nakaupo mag-isa sa mahabang mesa sa dining hall, nakatingin sa labas, sa dilim. Salamat sa pagpapatuloy sa amin, mahinang sabi ni Amihan. Lumingon si Dante. Walang anuman. Kumain na kayo. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos at ng malakas na ulan sa labas. Si Tala, na ngayon ay kalmado na, ang unang bumasag sa yelo. Kuya Angel, bakit po wala kayong kasama kumain? Tanong ng bata. Tala, saway ni Amihan. Ngumiti si Dante. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti. Ngunit ito ang unang ngiting nakita ni Amihan mula sa kanya. Sanay na akong mag-isa, sagot niya sa bata. Mas masaya po kapag may kasama, sabi pa ni Tala. Ang simpleng katotohanan mula sa isang bata ay tila may epekto kay Dante. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ano ang pangarap mo, Amihan? Bigla niyang tanong na ikinagulat nito. Pangarap po. Oo, bago ang lahat ng ito. Ano ang gusto mong gawin sa buhay? Nag-isip si Amihan. Matagal na rin mula nang may nagtanong sa kanya niyan. Gusto ko po sanang magkaroon ng sarili kong flower shop. Maliit lang. Yung kaya kong patakbuhin mag-isa. Habang nagsasalita siya, isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto ko pong mag-ayos ng mga bulaklak para sa mga tao, para sa mga masasayang okasyon. Nakikinig lang si Dante, ngunit sa paraan ng kanyang pagtingin, alam ni Amihan na talagang naririnig niya ang bawat salita. Sa unang pagkakataon, hindi siya isang empleyado, hindi siya isang kawawang babae na tinulungan. Isa siyang tao na may mga pangarap. Ang tatay po ni Tala, mahilig din sa bulaklak? Maingat na tanong ni Dante. Ang kislap sa mata ni Amihan ay biglang naglaho. Hindi po. Mahilig po siya sa ibang bagay. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit ang mga katulong, napadpad si Amihan sa sala. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid, may isang silver na picture frame. Larawan ito ng isang batang babae na may napakatamis na ngiti at mga matang kamukhang-kamukha ni Dante. Si Liwayway. Ngunit ang napansin ni Amihan ay ang pagkakahawig ng mga mata nito sa mga mata ni Tala. Parehong puno ng buhay at kawalang malay.
Siya ang anak ko, sabi ng boses ni Dante mula sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat si Amihan. Pasensya na po, napakaganda niya. Oo, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng isang emosyong hindi maitago. Mahilig siyang maglaro sa hardin. Paborito niya ang mga puting rosas. Ito ang unang beses na nagkwento siya tungkol kay Liwayway sa ibang tao. Ang pagbabahagi ng alaalang iyon ay tila isang maliit na pagpapalaya. Habang hinihintay nilang tumila ang ulan, nagpatuloy ang kanilang hindi sinasadyang pag-uusap. Isang tulay ang nabubuo sa pagitan nila, gawa sa mga pinagtagpi-tagping salita ng pangarap at kalungkutan. Nang sa wakas ay humupa na ang bagyo, nagpaalam na si Amihan. Habang tinutulungan niyang mag-ayos ng ilang gamit na nabasa sa sala, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na florera. Sa pagmamadali niyang saluhin ito, nahulog ang kanyang pitaka. Bumagsak ito sa sahig at mula sa loob, isang lumang litrato ang lumabas at dumausdos sa ilalim ng mesa. Ito ang nag-iisang litrato ng kanyang asawang si Rico. Mabilis pa sa kidlat na lumuhod si Amihan at kinuha ang litrato. Itinago ito agad sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Nag-angat siya ng tingin, umaasang hindi ito nakita ni Dante. Ngunit huli na. Nakita niya ang tingin ni Dante, isang tingin ng pagtataka, nakatuon sa kamay niyang mahigpit na kinukuyom ang piraso ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Amihan sa gitna ng kanyang munting sala, ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa mansyon. Sa sahig, kung saan halos mabunyag ang kanyang pinakatatagong lihim. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit sa loob niya, isang bagong unos ang nagsisimulang mamuo. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas mula sa bulsa ang lukot-lukot na litrato. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong tinitigan ng maigi. Ito ay isang paalala ng sakit, ng katangahan, ng isang buhay na matagal na niyang gustong ibaon sa limot. Ngunit ngayon, kailangan niyang tingnan, kailangan niyang makasiguro. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya sa kanyang cottage, pinagmasdan niya ang muka sa litrato, si Rico. Nakangiti ito ng malapad, yung ngiting ginamit niya para akitin siya, para paikutin ang kanyang mundo. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking tarpaulin sa isang event, suot ang isang suit na hindi naman talaga nito pag-aari. Ang kanyang tingin ay lumagpas sa mukha ni Rico. Napunta ito sa likuran, sa tarpaulin. Dati, ang nakikita lang niya ay mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang karangyaan ng mansyon, pagkatapos marinig ang pangalang luwalhati ng paulit-ulit, ang mga letra ay tila biglang nagkaroon ng kahulugan. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Itinapat niya ang litrato sa ilaw. At doon, sa likod ng balikat ni Rico, bahagyang natatakpan ng ngunit malinaw pa rin, ay ang logo na pamilyar na sa kanya. Isang eleganteng letrang L na may korona sa ibabaw. At sa ilalim nito, ang mga salitang halos mabura na ng panahon. Luwalhati Group. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Binitawan niya ang litrato na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig, nakaharap. Hindi maaari. Paulit-ulit na umalingaungaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Isang malupit na koinsidensya lang ba ito? Imposible. Napakalaki ng lungsod ng Silayan, ngunit hindi ganito kalaki. Ang lahat ng nangyari ay biglang nagkaroon ng ibang, mas madilim na kahulugan. Ang pagtulong ni Dante sa panaderya, ang alok na trabaho, ang pagtatanong nito tungkol sa asawa niya. Alam ba niya? Mula pa sa simula, alam na ba niya kung sino siya? Isa ba itong uri ng paghihiganti? O isang laro para sa isang mayamang lalaking walang magawa?
Ang imahe ni Dante, ang kanyang malulungkot na mata, ang kanyang pambihirang kabaitan, ay biglang nabahira ng pagdududa. Ang taong nagsimulang maging liwanag sa kanyang madilim na buhay ay biglang naging isang anino. Isang malaking tandang pananong. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Habang nag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin, ang bawat pagdaan ni Dante sa malayo ay nagdudulot sa kanya ng kaba. Kailangan niya ng mga sagot. Nang araw na yon, nagsinungaling siya sa unang pagkakataon. Nagpaalam siyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangang umuwi ng maaga. Ngunit hindi siya umuwi. Dinala niya si Tala sa isang kapitbahay na nag-aalok ng daycare at ginamit ang natitira niyang pera para magpunta sa isang internet cafe sa bayan. Nanginginig ang mga daliri habang nagtatype siya sa keyboard. Rico Di Mayuga, Luwalhati Group. Rico Di Mayuga, Luwalhati Group. Walang masyadong lumabas. Mga lumang social media account na hindi na aktibo. Ngunit hindi siya sumuko. Nag-isip siya. Ano ang huling sinabi sa kanya ni Rico bago ito tuluyang naglaho? Biglang bumalik ang isang alaala. Gabi iyon, umuwi si Rico na amoy alak at pabango ng ibang babae. Ngunit may dala itong mamahaling bulaklak. Pasensya na mahal. Sabi nito noon, ang boses ay malambing. Super busy lang sa kumpanya. Malapit na ang malaki kong promotion. Magiging maayos din ang lahat, pangako. Ang salitang promotion ay tumatak sa kanyang isipan. Sinubukan niya ng ibang search term, Luwalhati Group Employee Fraud. At doon, lumabas ito. Isang maliit na artikulo mula sa isang online na pahayagan, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ang pamagat, Internal Fraud Case, tinukoy sa isa sa mga subsidiary ng Luwalhati Group. Binuksan niya ang link. Ang puso niya ay dumadagundong. Nakasaad sa artikulo na isang empleyado sa marketing department ng isa sa kanilang mga kumpanya ang napatunayang naglustay ng pondo. Upang maiwasan ang eskandalo, mabilis na inayos ng Luwalhati Group ang kaso sa loob ng kumpanya at agad na tinanggal sa serbisyo ang empleyado. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang pangalan, ngunit wala. Para protektahan ang pribadong buhay ng mga sangkot, hindi pinangalanan ng artikulo ang empleyado. Ngunit may isang detalye na nagpatigil sa paghinga ni Amihan, ang petsa ng pagkakalathala ng artikulo. Ito ay eksaktong 1 linggo bago tuluyang naglaho si Rico sa kanilang buhay. Napatingin siya sa screen ng computer. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang hindi niya gustong makita. Hindi na ito isang tanong kung may connection ba. Ang tanong na ngayon ay, ano ang gagawin niya sa katotohanan ito? Si Silvana Luwalhati ay hindi naniniwala sa mga koinsidensya. Naniniwala siya sa mga motibo, sa mga pattern, at sa isang katotohanang hindi nagbabago. Ang kahirapan ay nagbubunga ng kasakiman. Mula pa noong unang araw na tumuntong si Amihan Di Mayuga sa kanilang pamamahay, isang alarma ang tumunog sa isipan ni Silvana. Isang alarmang pinatalas ng maraming taon ng pagprotekta sa kanilang yaman at pangalan. Hindi siya katulad ni Dante na dinadala ng emosyon. Siya ang yelo sa apoy ng kanyang kapatid. Habang si Dante ay abala sa pagmamasid sa hardin mula sa kanyang bintana, si Silvana ay abala sa paggawa ng mga tawag. Ang kanyang mga utos ay simple, diretso, at walang puwang para sa pagkakamali. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya sa kausap sa kabilang linya, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Bawat detalye, bawat utang, bawat kasinungalingan, hanapin mo ang butas sa kanyang kwento. Makalipas ang ilang araw, isang manipis na Manila envelope ang ipinadala sa kanyang opisina. Nakasulat dito ang salitang confidential. Isinara ni Silvana ang pinto ng kanyang opisina, ibinaba ang blinds ng kanyang bintana at umupo sa kanyang malaking leather na upuan.
Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope na para bang isang mangangaso na bubuksan ng kanyang huli. Sa loob, naroon ang lahat. Mga papeles, mga litrato, mga ulat. Ang buong buhay ni Amihan ay nakalatag sa kanyang mesa. Ang asawang si Rico Di Mayuga, isang notorious na sugarol. Ang bundok ng utang na iniwan nito. Ang pagkamatay nito sa isang engkwentro sa mga kapwa sugarol, isang kwentong hindi kailanman ibinahagi ni Amihan. At ang pinakaimportante sa lahat, ang huling opisyal na trabaho ni Rico Di Mayuga. Nakatitig si Silvana sa isang kopya ng employment record. Marketing Assistant, Lumina Holdings Inc. Ang Lumina Holdings ay isa sa mga subsidiary ng Lolhati Group. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silvana. Hindi ito isang koinsidensya, isa itong plano. Isang perpektong bitag at ang kanyang kapatid sa gitna ng kalungkutan nito ay naglalakad diretso patungo rito. Para kay Silvana, malinaw na ang lahat. Ginamit ng babaeng ito ang kanyang koneksyon sa nakaraan para mag-imbestiga tungkol kay Dante. Nalaman nito ang tungkol sa trahedya ni Liwayway at ginamit nito ang sarili niyang anak, si Tala, bilang isang pain para makuha ang simpatya at ang pera ng kanyang kapatid. Ang galit na naramdaman ni Silvana ay hindi lang para sa posibleng panloloko. Ito ay galit dahil may isang taong naglakas loob na gamitin ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay bilang isang kasangkapan. Ang alaala ni Liwayway ay sagrado at binaboy ito ng babaeng iyon. Hindi siya nagsayang ng oras. Agad niyang ipinatawag ang kanyang sekretarya. Mag-schedule ka ng isang family dinner ngayong gabi. Utos niya. Dito sa mansyon, sabihin mo kay Dante na importante ito at siguraduhin mong kasama si Ginang Di Mayuga. Nang gabing iyon, ang tension sa dining hall ay mas masahol pa kaysa noong gabing bumagyo. Si Amihan, na wala pa ring kamalay-malay sa bagong impormasyong hawak ni Silvana, ay pakiramdam na may mali. Si Dante naman ay tila naguguluhan sa biglaang paanyaya. Pagkatapos ng isang hapunan na halos walang nagsasalita, inilagay ni Silvana ang kanyang mga kubyertos ng may diin. Nasisiyahan akong makita na nagkakasundo kayong lahat. Simula niya, ang boses ay matamis ngunit may lason. Nakakatuwang isipin kung paano pinagtatagpo ng tadhana ang mga tao. Hindi ba, Ginang Di Mayuga? Hindi sumagot si Amihan, kinakabahan sa kung saan patungo ang usapan. Dante, pagpapatuloy ni Silvana, ibinaling ang tingin sa kapatid. Alam kong mabuti ang iyong puso. Masyadong mabuti. Kung minsan, nakikita mo ang kabutihan sa lahat ng tao. Ngunit ang problema, sa pagiging masyadong mabuti, nagiging bulag ka sa kasamaan. Ate, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Dante. Tumayo si Silvana. Mula sa isang drawer sa gilid, kinuha niya ang Manila envelope. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mesa at inilapag ito sa gitna. Sa pagitan ni Dante at Amihan, gumawa ito ng isang malakas na tunog sa katahimikan ng silid. Sa tingin ko, sabi ni Silvana, ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang nakatingin ng diretso kay Amihan. Oras na para pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit ka narito. Ginang Di Mayuga, di ba? Ang sobrang inilapag ni Silvana sa mesa ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Amihan ay nakatitig sa sobre. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano man ang nasa loob niyon, alam niyang wawasak ito sa munting kapayapaang kanyang natagpuan. Si Dante ang unang bumasag sa katahimikan. Ate, itigil mo na to, sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng babala. Ano man ang laro na ito, hindi ako interesado. Hindi ito laro, Dante. Sagot ni Silvana. Ang kanyang tingin
ay hindi inaalis kay Amihan. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang dapat ay matagal mo nang nakita. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre at isa-isang inilabas ang mga dokumento. Inilalatag ang mga ito sa mesa na parang mga baraha sa isang sugal. Ito, sabi niya, itinuturo ang isang dokumento, ay ang ulat ng utang na iniwan ng asawa mo, Ginang Dimayuga. Halos kalahating milyon, sapat na para itulak ang sinuman sa desperasyon. Napasinghap si Amihan. Paano niya nalaman? At ito, pagpapatuloy ni Silvana, inilalabas ang isa pang papel, ay ang employment record ni Rico Dimayuga sa Lumina Holdings, isa sa mga kumpanya natin. Ang tingin ni Dante ay napunta mula sa papel, pabalik kay Amihan. Isang kislap ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga matang karaniwang walang emosyon. Pero ang paborito kong bahagi, sabi ni Silvana, ang kanyang boses ay puno ng panunuya, ay ito. Inilabas niya ang artikulo tungkol sa kaso ng pandaraya. Isang empleyado ang natanggal dahil sa pagnanakaw. Isang linggo bago biglang naglaho ang asawa mo. Anong pagkakataon, hindi ba? Bawat salita ni Silvana ay isang matalim na suntok sa sikmura ni Amihan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap nilang dalawa. Ang lahat ng kanyang kahihiyan, ang lahat ng kanyang madilim na nakaraan, ay nakaladlad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Amihan. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kakalabas ko lang nalaman. Talaga ba? Tumawa si Silvana, isang tawang walang kagalakan. Nalaman mo lang? O ito talaga ang plano mo mula pa sa simula? Nalaman mong may connection ka sa aming pamilya. Nalaman mo ang tungkol sa trahedya ni Dante at nakita mo ang isang perpektong oportunidad. Isang mayamang lalaking nagluluksa. Isang perpektong target para sa isang desperadong babae na may anak na ginagamit bilang pain. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag. Ngunit ang lason ay naisaboy na. Tumingin si Amihan kay Dante, naghahanap ng anumang tanda ng pagtitiwala, ng paniniwala. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa sa galit, pagdududa. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig. Humarap si Dante kay Amihan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit may bigat. Dahil natakot ako. Humihigbing sagot ni Amihan. Kakalabas ko lang nalaman ang lahat. Natakot ako na isipin mo ang eksaktong iniisip ng ate mo ngayon. Maniwala ka sa akin, Dante. Pakiusap. Ngunit paano siya maniniwala? Ang mga ebidensya ay napakalinaw. Ang kwento ay perpektong nagtutugma. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang tahanan, sa kanyang buhay, ay may dalang isang lihim na direktang kumukonekta sa kanilang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Aminado ni Dante, ang kanyang boses ay nawalan ng lahat ng init. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang hindi niya paniniwala. Ang pagdududa sa kanyang mga mata. Iyon ang huling dagok na hindi na niya kinaya. Ang kahihiyan, ang sakit ng pagbintang, at ang sakit ng pagkabigo ay nagumapaw. Tumayo si Amihan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang kilos ng biglaang pagpapasya. Hindi ko na kaya ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag sa kabila ng sakit. Tumingin siya kay Silvana nang may tapang at pagkatapos ay kay Dante nang may pinal na kalungkutan. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Ngunit hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang tingin sa akin ay isang magnanakaw at isang manloloko. Aalis na kami.
Bago pa man makasagot si Dante, tumalikod na si Amihan. Mabilis siyang naglakad palabas ng dining hall, patungo sa cottage, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang tanging bagay sa mundo na totoo at dalisay. Iniwan niya si Dante na nakatayo roon, nakatitig sa espasyong kanyang iniwan. Ang mga salita ni Silvana ay umaalingaw-ngaw sa silid, at ang tunog ng nababasag na tiwala ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Amihan, ang pag-alis sa mansyon ng mga luwalhati ay mas mabilis kaysa sa kanilang pagdating. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagising si Amihan kay Tala. Isinilid ang kanilang iilang gamit sa isang bag at naglakad palabas ng malaking tarangkahan nang hindi lumilingon. Ang security guard sa gate ay tiningnan lang sila nang may pagtataka, ngunit walang sinabi. Ang bawat hakbang palayo sa lugar na yon ay isang hakbang pabalik sa impyerno. Ngunit ngayon, mas masakit. Dahil nakatikim na sila ng langit. Nakarating sila sa isang waiting shed sa gilid ng highway, ang parehong uri ng lugar kung saan nagsimula ang kanilang paghihirap. Ang lamig ng gabi ay mas matindi kaysa dati. Mahigpit na niyakap ni Amihan si Tala, na muling natutulog, walang kamalay-malay sa bagong unos na dumating sa kanilang buhay. Isinandal ni Amihan ang kanyang ulo sa malamig na pader ng waiting shed at pumikit. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya umiiyak dahil sa mga paratang ni Silvana. Umiiyak siya dahil sa pagdududa sa mga mata ni Dante. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin, hindi lang para kay Dante, kundi para sa ideya na meron pa ring kabutihan sa mundo, ay gumuho sa isang iglap. Pinagsisihan niya ang kanyang katangahan. Paano niya inakalang maaaring maging bahagi siya ng mundo ni Dante? Sila ay 2 taong mula sa magkaibang planeta, pinagtagpo ng isang aksidente, at ngayon ay ibinalik ng realidad sa kani-kanilang mga lugar. Tinatanong niya ang kanyang sarili, ano ang mas masahol? Ang mamatay sa gutom sa lansangan o ang mabigyan ng pag-asa at pagkatapos ay biglang bawian nito? Sa sandaling iyon, pakiramdam niya, mas gugustuhin pa niya ang una. Dante naiwan si Dante sa dining hall, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ang amoy ng pagkain ay naroon pa, ngunit ang init at ang kaunting buhay na dinala ni na Amihan at Tala ay naglaho na. Sa wakas, sabi ni Silvana, na tila nasiyahan sa resulta ng kanyang ginawa. Natapos din ang problemang yan. Hindi sumagot si Dante. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang ate. Ginawa ko lang ito para sa'yo, Dante. Para protektahan ka. Protektahan ako? Sa wakas ay nagsalita si Dante. Ang boses ay walang buhay. O para siguraduhing mananatili akong mag-isa sa bilangguang ito? Naglakad siya palayo. Iniwan si Silvana na natigilan sa kanyang mga salita. Nagtungo siya sa hardin. Ang buwan ay natatakpan ng mga ulap at ang mga puting bulaklak ay tila mga multo sa dilim. Ito na naman ang hardin niya, tahimik, perpekto at walang buhay. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay nakakabingi. Hinahanap ng kanyang mga mata ang mga bakas ni na Amihan at Tala. Ang lugar kung saan sila nagtatawanan. Ang puno kung saan sila nag-usap. Ang damuhan kung saan dinampot ni Tala ang kanyang anting-anting. Pumasok siya sa kanyang opisina at naupo sa dilim. Ang pag-alis ni Amihan ay nag-iwan ng isang butas na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Inisip niya na ang pagtulong sa kanila ay isang paraan para pagbayaran ng kanyang mga kasalanan, isang paraan para maibsan ang kanyang sariling sakit. Ngunit napagtanto niya, sa pagkawala nila, na hindi na lang yon ang dahilan. Ang kanilang presensya ay nagsimulang punan ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang walang laman. Ang tawa ni Tala, ang tahimik na lakas ni Amihan, ang mga ito ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na paghinga. At ngayon, wala na sila dahil sa kanya,
dahil sa kanyang pagdududa. Sa isang iglap ng galit at pagkasuklam sa sarili, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang mesa. Inihahagis ang lahat ng mga papel sa sahig. Tumilapon ang mga ulat, mga kontrata, at ang lumang file ng kaso ni Rico Di Mayuga na ipinakuha ni Silvana mula sa archives. Huminto siya. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Napatingin siya sa mga nagkalat na papel sa sahig. Isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakasulat sa isang bahagi ng ulat na hindi niya kailanman binasa. Kinailangan niyang linisin ang isipan. Kinailangan niyang magtrabaho para makalimot. Dahan-ahan, nagsimula siyang pulutin ang mga papel. Nang makuha niya ang file ni Rico Di Mayuga, nag-aalangan siyang buksan ito. Bahagi niya ang gustong sunugin ito at kalimutan ang lahat. Ngunit may isang bahaging gustong malaman ang buong katotohanan. Binuksan niya ang folder. Sa likod ng summary report na ibinigay sa kanya ni Silvana, naroon ang mas makapal na mga dokumento, mga transcript ng interogasyon, mga affidavit, mga detalyeng hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga pahina hanggang sa huminto ito sa isang partikular na seksyon. Mga testigo. May ilang pangalan doon, ngunit ang kanyang tingin ay napako sa isang pangalan na nakasulat sa ilalim ng final reviewer and signatory. Ang pangalan niya, Dante Lualhati, at sa tabi nito, ang petsa ng kanyang pirma. Ang petsang yun, ang petsa. Ang mga numero ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa mukha ni Dante. Oktubre 17, 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang petsang yon ay nakaukit sa kanyang kaluluwa na parang isang mainit na bakal. Ito ang araw na nawala ang liwanag sa kanyang buhay. Ang araw na namatay si Liwayway. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang dokumento. Ang kanyang isipan ay bumalik sa araw na yon, isang malinaw at masakit na alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Flashback starts. The soundscape changes. We hear the faint sound of a car engine, a child humming happily, and the distant ringing of a phone. Nasa loob siya ng kotse. Nagmamaneho pa uwi mula sa isang business trip. Katabi niya sa passenger seat si Liwayway. Kinakanta ang paborito nitong nursery rhyme habang yakap-yakap ang isang maliit na laruang kabayo. Ito ang unang pagkakataon na isinama niya ito sa isang maikling biyahe, isang pangakong matagal na niyang hindi natutupad. Masaya sila. Sa isang saglit, pakiramdam ni Dante ay perpekto ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang importanteng tawag mula sa opisina. Isang problema sa isang malaking deal. Sandali lang, princess, sabi niya kay Liwayway. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa ay kinukuha ang telepono. Naging abala siya sa pakikipag-usap. Ang kanyang atensyon ay nahati sa pagitan ng kalsada at ng problemang idinudulog ng kanyang kausap. Mga numero, mga porsyento, mga desisyon. Pirmahan mo na lang yan para sa akin, sabi niya sa kanyang assistant sa telepono. Tinutukoy ang ilang mga dokumentong kailangang aprubahan agad. Hindi ko na mababasa yan ngayon, basta aprubahan mo na lahat. Ang kanyang atensyon ay ganap na naalis sa kalsada sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit sapat na ang ilang segundo, isang malakas na busina, ang pag-ikot ng manibela, ang nakakabinging tunog ng nagkikiskisang metal, ang tunog ng nababasag na salamin, at pagkatapos, katahimikan, isang nakakatakot na katahimikan na binali lamang ng mahinang tunog ng isang laruang nahulog sa sahig ng kotse. Flashback ends. The sounds abruptly cut off, returning to the stark silence of Dante's office. Napahawak si Dante sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay malalim at nahihirapan. Ang file ni Rico Di Mayuga, ang kaso ng pandaraya, ang desisyon na tanggalin ito sa trabaho. Ang lahat ng yon
ay nasa mesa niya noong umagang iyon. Iyon ang mga dokumentong sinabi niyang pirmahan na lang para sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagkabigla, ng sakit na hindi maipaliwanag, nilagdaan niya ang mga papeles nang hindi man lang binabasa. Hindi niya kailanman binasa ang ulat. Hindi niya kailanman nalaman ang mga detalye. Para sa kanya, isa lang itong maliit na problema sa opisina na nangyari sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Ang lahat ng ito ay isang malupit, trahedyang pagkakataon. Hindi ito plano ni Amihan. Hindi siya isang manloloko. Isa lang siyang biktima. Tulad niya, isang biktima ng mga kasalanan ng ibang tao at ng isang tadhanang hindi kapani-paniwala ang kalupitan. Tiningnan niya ang pirma sa ilalim ng dokumento, ang kanyang sariling pangalan. Ang pirma na yon ang nag-umpisa ng lahat, ang pagkatanggal ni Rico, ang pag-abandona nito sa kanyang pamilya, ang paghihirap ni Amihan at Tala, ang kanilang pagdating sa Panaderia Hiraya, ang kanilang pagtatagpo. Ang lahat ay konektado, hindi sa isang masamang plano, kundi sa isang araw ng trahedya. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Dante, isang hikbing nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dala ang bigat ng 5 taong pagsisisi, kalungkutan, at pagtanggi. Yumuko siya sa kanyang mesa, at sa unang pagkakataon, mula noong araw na yon, umiyak siya. Umiyak siya para kay Liwayway, umiyak siya para sa kanyang sarili, at umiyak siya para kay Amihan at Tala, ang 2 inosenteng taong nadamay sa kanyang sariling impyerno. Nang maubos ang kanyang mga luha, napalitan ito ng isang bagay na mas malakas pa, determinasyon. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha. Mayroon siyang kailangang itama. Hindi niya kayang ibalik ang nakaraan, ngunit kaya niyang baguhin ang kasalukuyan. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina. Nakasalubong niya si Silvana sa pasilyo. "Dante, saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong nito. "Hahanapin ko sila," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong kapangyarihan. "Huwag mong sabihing naniniwala ka pa rin sa kanya?" Huminto si Dante at hinarap ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang laman, kundi nag-aalab. "Ang tanong, ate, ay kung paano ako hindi naniwala. Kasalanan ko ang lahat ng ito." Bago pa man makasagot si Silvana, tumalikod na si Dante. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi siya nagpahatid sa driver at halos tumakbo palabas ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang makina ay umuungol sa gabi. Wala siyang ideya kung saan hahanapin ang mag-ina. Ngunit alam niya kung saan magsisimula. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Muling bumuhos ang ulan sa lungsod ng Silayan, ngunit hindi ito ang malakas na bagyong nagdala ng takot, kundi isang ambon lamang, isang malungkot na pag-iyak ng kalangitan. Para kay Amihan, ito ang perpektong saliw sa kanyang nararamdaman. Nakatayo sila ni Tala sa ilalim ng waiting shed sa tapat ng Panaderia Hiraya. Napadpad sila rito hindi dahil sa plano, kundi dahil sa pagod. Ito ang tanging lugar sa syudad na pamilyar sa kanila. Isang lugar na parehong nagbigay at bumawi ng pag-asa. Niyakap niya si Tala na natutulog sa kanyang kandungan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pagkagising nito. Wala na silang babalikan, wala na silang pupuntahan. Nasa dulo na naman sila ng walang hanggang daan. Sa gitna ng ambon, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng waiting shed. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula roon ay bumaba si Dante. Hindi siya nakapayong. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang mamahaling damit ay nabasa na ng ulan. Ang kanyang buhok ay tumutuloo. Ang puso ni Amihan ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nais niyang tumakbo, ngunit wala siyang lakas. Nais niyang magtago,
Ngunit wala siyang mapagtataguan. Kaya nanatili lang siyang nakaupo roon, hawak ng mahigpit ang kanyang anak, habang naglalakad si Dante palapit sa kanila. Huminto si Dante sa harap niya. Ilang talampakan lang ang layo. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha na para bang nakikiisa sa mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Amiha, amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Halos hindi marinig sa gitna ng patak ng ulan. Hindi sumagot si amihan. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Patawarin mo ako, pagpapatuloy ni Dante. Sa aking pagdududa, sa lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni amihan. Wala na pong yun, sir. Naiintindihan ko. Salamat na lang po sa lahat. Ang kanyang formalidad ay isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Hindi! Umiling si Dante. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam ang buong kwento. Huminga siya ng malalim. Tila naghahanda para sa isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. At doon, sa gitna ng umuulan na gabi, sa harap ng isang babaeng halos hindi niya kilala, sinabi niya ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kawalan. Namatay ang anak ko, si Liwayway. Bawat salita ay tila isang sugat na muling binubuksan. Naaksidente kami. Ako ang nagmamaneho. Napatakip ng bibig si amihan. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng pagkagulat. May kausap ako sa telepono. Isang tawag mula sa opisina. Hindi ko tinitingnan ang daan. Isang iglap lang. Isang iglap lang ang kailangan para mawala ang lahat. Ang kanyang boses ay napuno ng sakit na hindi maipaliwanag. Sinisi ko ang aking sarili araw-araw mula noon. Ikinulong ko ang aking sarili sa kalungkutan. Sa paniniwalang yon ang parusa na nararapat sa akin. Tumingin siya ng diretso kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang kaso ng asawa mo, ang desisyon na tanggalin siya. Nangyari iyon sa parehong araw. Ang mga papeles ay nasa aking mesa. Pinirmahan ko ang mga yon nang hindi ko binabasa dahil ang isip ko ay nasa ospital. Kasama si Liwayway. Sa wakas, naintindihan ni amihan ang lahat. Ang koneksyon, ang sakit sa mga mata ni Dante, ang hardin, ang anting-anting. Ang lahat ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang amang hindi mapatawad ang kanyang sarili. Nang makita kita sa panaderya, pagpapatuloy ni Dante, nang makita ko si Tala, para kong nakita ulit siya, ang pagtulong sa inyo. Sa simula, akala ko ay para sa inyo. Ngunit napagtanto ko, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Isang makasariling paraan para subukang punan ang butas sa aking puso. Lumapit siya ng isang hakbang. Ngunit mali ako. Hindi na ito tungkol kay Liwayway. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol na sa inyo. Sa'yo, amihan. Sa'yo, Tala. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni amihan. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-unawa, ng awa, ng isang koneksyong mas malalim pa sa inaakala niya. Nakita niya ngayon, hindi ang isang mayamang lalaking nagdududa, kundi ang isang taong wasak, tulad niya. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Kasalanan ko, sagot ni Dante. At kasalanan ko rin na hinayaan kong saktan ka ng aking pamilya, na hinayaan kong pagdudahan ka. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng nagbibigay at tumatanggap, ay nawala. Ang natira ay 2 taong parehong nasaktan, 2 kaluluwang parehong naghahanap ng kapatawaran at kapayapaan. Dahan-dahan, itinaas ni amihan ang kanyang kamay na hindi nakahawak kay Tala.
Iniabot niya ito kay Dante. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng ulan, hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay isang pangako, isang kasunduan na walang salita. Umuwi na tayo, mahinang sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng kahulugang higit pa sa simpleng pag-uwi sa isang bahay. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa lungsod ng Silayan. Sa isang abalang kalye na hindi kalayuan sa Panaderia Hiraya, isang bagong pinto ang nagbukas sa publiko. Sa ibabaw nito, isang simpleng signboard na gawa sa kahoy ang nakasabit. Nakaukit dito ang mga salita. Tala at liwayway, mga bulaklak at pangarap. Sa loob, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak. Ang lugar ay maliit lamang, ngunit puno ng buhay at kulay. Si Amihan, na ngayon ay may bagong kislap sa kanyang mga mata at tunay na ngiti sa kanyang mga labi, ay abala sa pag-aayos ng isang buke ng mga puting rosas para sa isang customer. Hindi na siya ang hardinero sa mansyon ng mga luwalhati. Sa tulong ni Dante, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang business partner na nag-invest sa kanyang pangarap, nagawa niyang itayo ang sarili niyang flower shop, ang kanyang Hiraya. Isang maliit na kampanilya ang tumunog, hudyat na may pumasok sa pinto. Si Dante, na nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, ang pumasok. Wala na ang bakas ng malungkot at walang emosyong lalaki. Ang kanyang mga balikat ay mas magaan at may isang kapayapaan sa kanyang muka na matagal nang nawala. Sa likod niya, masayang pumasok si Tala, may hawak na 2 ice cream cones. "Mama, may pasalubong kami ni Tito Dante," masayang sabi ng bata. "Tito Dante talaga, ha?" Natatawang sabi ni Amihan, tinatanggap ang ice cream. "Sabi niya po sagot ni Tala bago tumakbo sa isang sulok kung saan may maliit na mesa at mga pangkulay. Lumapit si Dante kay Amihan. "Maganda ang araw ngayon," sabi niya. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Amihan sa mga bulaklak. "Oo, maraming orders para sa kasal sa Sabado," sagot ni Amihan. "Salamat sa tulong sa pag-deliver kanina." "Walang anuman. Parte iyon ng kasunduan ng business partners, hindi ba?" Ngiti ni Dante. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad, tulad ng mga bulaklak na kanilang inaalagaan. Hindi ito isang nag-aalab na pag-iibigan, kundi isang tahimik at malalim na pag-unawa. Isang pagmamahal na nabuo mula sa mga pinagsamahang sakit, pinagtagping mga pangarap, at pang-araw-araw na pagpili na maging masaya. Muling tumunog ang kampanilya. Isang babaeng elegante ang pumasok, si Silvana. Saglit na natahimik ang lahat. Ngunit sa halip na ang dating malamig na tingin, isang tingin ng pag-aalinlangan at marahil kaunting pagsisisi ang nasa mukha ni Silvana. May dala itong isang malaking lila na orchid sa isang paso. "Para sa opening," sabi nito. Iniiwasan ang tingin ni Amihan. "Maganda ang pwesto." Iyon lang. Walang sorry, walang mahabang paliwanag. Ngunit para sa kanilang lahat, sapat na yon. Isang tahimik na pag-amin, isang maliit na hakbang patungo sa kapatawaran. Tinanggap ni Amihan ang orchid ng may ngiti. "Salamat, Silvana. Ilalagay ko ito sa may bintana." Nang makaalis si Silvana, nagkatinginan sina Dante at Amihan. Walang salitang kailangan. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang shop, umupo silang 3 sa maliit na parke sa tapat. Kumakain sila ng fishball habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Tito Dante, turuan mo po ako ng pangalan ng mga bituin," sabi ni Tala, nakaturo sa langit na nagsisimula nang magkaroon ng mga bituin. Tumingin si Dante sa langit, pagkatapos ay kay Tala, at pagkatapos ay kay Amihan. Sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang anting-anting na hugis bituin. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng kalungkutan, kundi isang paalala. Isang paalala ng isang anghel na nagbabantay sa kanila at ng isang bagong bituin
na nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Sige, sabi ni Dante, isang tunay at masayang nangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Magsimula tayo sa pinakamaliwanag na bituin. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakatingala silang tatlo sa kalangitan, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng kabutihan, ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Isang pamilyang natagpuan ang kanilang sariling hiraya sa gitna ng mga basag na pangarap. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amihan at Dante. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang kabutihan ay isang binhina. Kapag itinanim sa tamang lupa, ay maaaring magbunga ng paghilom, pagpapatawad, at isang bagong simula. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mangyaring mag-subscribe na po sa ating channel para sa mas marami pang kwentong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod mula dito sa Kindness Corner, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.